August 31. So nandito tayo sa loob ng kwarto. Masyado nakakasilaw yung hindi ko lang. Ayan. Tasting ko na nga. Kasi nahihilaw ko pagka nakatutok sa ilaw. Masyadong malakas. Dilim kasi rito. So meron akong sasabihin sa inyo na narinig ko lang sa mga radyo. Plus sila mainit yung hindi ko naman sinasadyang mapakinggan nandun sa usapan dun sa Senado. Ito yata yung kay sa party nila Bato. Parang narinig ko dun yung teka. Tingnan natin. Narinig ko dun yung parang John Wick na tema. Totoo pala yung sino nakapanood sa inyo ng John Wick na movie? Yung si John Wick, papaliwanag ko sa inyo. Yung John Wick na movie, pinapapatay siya kahit tapos may reward kahit kaninong tao. Kunyari, mga sibilyan, mga tao, kahit sino. Pag napatay siya, may reward sila. Yun yung parte ng movie na napanood ko sa John Wick. So napakinggan ko dito sa Senado, dito sa usapan sa Senado, yung part nila Bato na may kasalanan o wala. Pakinggan nyo mabuti ha. May kasalanan o wala, basta nakalista, patay ka. Yun yung utos sa mga pulis. So iniisip ko ngayon, yung naririnig kong nakalista raw ako, baka ito din yung nakalista yung pangalan ko dito sa mga hindi ko naman maisip na ano bang kasalanan ko rito, ba't ako napasok dyan. So mahilig kasi tayo noon ng mga binabalita sa TV. Siyempre hindi naman tayo robot na tao na, kumbaga hindi naman tayo yung taong tanga na pag nakakausap ka dyan, syempre dapat may alam ka rin, di ba? So mahilig kasi ako sa mga ganyan siguro totoo kasi sa mga aktivista, sa mga aktivista na nangyayari, mga dinudukot, pinapatay. Kasi yung mga aktivista, may nagsasabi sila ng mga laban sa gobyerno na ano ba tawag nito? Ako naman, wala naman akong laban kung ano bang sasabihin ko, kasi nakipagkwentuhan lang tayo. Yung pinagkwento natin, na-influensyahan lang tayo ng radyo at TV. Diba? So ngayon, nagkukwento ako. Ito yung narinig ko na mga Bato doon sa radyo, na may kasalanan o wala, basta nakalista ka doon sa listahan nila, papatayin ka. So totoo pala yung
nangyari no kasi parang sa akin sa party ko, parang hindi naman yata patas yung gano'n. Kasi kahit wala kang kasalanan, papatayin ka ng mga putang ina to. Diba? Parang hindi yata dahil ba sa nakalaban ko yung mga iglesyang baliw na yan. O dahil sa nakikipagkwentuhan ako sa mga siraulong iglesyang yan, tapos sa mga dating daan o ano, kaya ako nasabit dito. Ganun ba yun? So totoo, di ba? O narinig ko may kasalanan ka, wala, basta nakalista ka, papatayin ka. Pag napatay ka, may reward. Kung ano yung movie na John Wick na napapanood natin, sa totoong buhay, totoo po pala yun dito sa Pilipinas. So, parang walang patas na batas para doon kasi ang ganda ng ginawa ko dito. Napakalupit ng ginawa natin sa buong bansa, sa buong mundo. Kinilala tayo sa iba't ibang bansa. Kilala tayo sa iba't ibang bansa. Dami kong kausap dyan. Tapos, yung mga basura ang ititira ng mga putang ina. Parang hindi yata tama. So, totoo pala to kasi base na rin sa tansya ko. Base na rin sa natatansya ko na sa lahat ng experience ko, dinanas ko, totoo kasi kahit sino nakakaaway ko dyan. Kahit sino, basta mayroong mga tao, kahit sino, ang kulang lang doon is patol. Pag pinatulang ko yun, pagtutulong-tulungan ako. So may reward pala dito. Malaki pala ang reward. Sabi ko na nga sa inyo noon pa eh. So, payag ba kayo doon? Tatanungin ko kayo. Kasi ako makakuha ko ng baril, ako papatay sa mga to. Hindi naman pwede, putang ina. Diba? Pera labanan, tapos kasalanan ko sa inyo, putang ina. Hindi nga kita kilala eh. Diba? So, meron palang tema na tapos meron daw akong kasalanan. Aba, putang ina, may kasalanan pa ako eh. Request ko lang sa mga followers ng The Rock of Jesus Christ, sa lahat ng naniwala sa akin, hindi naman siguro kayo patanga-tanga para lang maniwala sa akin. Basta sabi ko, patayin nyo. Kung ano yung may pagpapatupad ng gobyerno, meron din akong pagpapatupad sa inyo. Bakit ko nasabi? Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi naman ako congressman, hindi naman ako presidente ng bansa. Bakit ko kayo inuutusan? Diba? So, kailangan ko pa bang patunayan ng mga ebidensya na bakit kita kailangan utusan? Sabi ko na yan noon pa sa inyo. Hindi ko alam kung yung mga tingnan natin yung mga masonry, yung mga Illuminati. May mga kausap ako mga mason, mga Illuminati. Dati mga mason, dami kong kausap ng mga mason dati. Tanga pa tayo nun yan.
Tsaka ayoko nang, sa totoo lang, ayoko nang napupunta sa ganito. Mas maganda yung, mas masarap yung tanga ka. Kasi tawa ka lang ng tawa. Ngayon, tinanga tayo ng mga to, akala siguro patanga-tanga tayo. Tignan natin. So alamin nyo mabuti yung pinag-uusapan sa Senado na mga bagay na mga taong nakalista doon na may kasalanan man o wala, papatayin, may reward na malaking pera. So itong mga putang ng iglesia to, hindi ko alam, baka ito yung baka hindi ko naman alam na baka nakalista ako doon. Anong kasalanan ko doon? Putang ina. Basta-basta ako nilista doon. Buti na lang marami tayong kasangga, marami tayong tropa sa mga bawat kanto. Kilala tayo sa kanto. Buti na lang gano'n. Kung hindi, baka siguro hindi ko rin alam. So, kayo nang bahala doon. So, alamin nyo mabuti. Tsaka alamin nyo kung magkano yung bigayan. Para kunyari, banatan tayo. Tapos, bigyan nyo rin ako ng baril. Siyempre, barilan tayo. Diba? Maganda. Tingnan natin para matibay-tibay. Ayan. Takay nyo, mag-isa lang ako. Tangina, binawi ko lahat. Pati yung nagmantsa sa pangalan ko, mag-isa lang ako. Babawiin ko lahat yan. Okay, tatandaan nyo lagi. Yung gumawa ng pinaka-matindi dito sa bansa. Sino ba ang gumawa? Tanungin nyo ang bawat Pilipino. Hindi ako nanguutusan nyo, kaya ako nga kayo pinatatanong. Kaya ako kayo sinasabihan, magsalita kayo. Sino ang gumawa sa bansa? Sino ang gumawa sa bansa ng pinakamatindi dito sa bansa? Tanungin nyo sarili nyo, magtanungan kayo dyan, bawat isa sa inyo. Hindi ko naman kayo sinasabing uto-uto. Basta magtanong kayo. Doon nyo malalaman kung ano yung pinakamatindi na malalaman nyo. Okay, August 31, 2024, susunod na ulit. Naririnig ko dito kasi kaya Papa Dudut kung ano-ano mga sinasabi. LS7, mga taga-channel 7 yan eh. Supported ng mga taga-channel 7. Yung mga taga-channel 7 naman, supported ng mga iglesia ni Cristo. Kaya nga nag-away ang ABS sa GMA. Yung GMA, mga taga-ABS yun, nagpuntahan doon sa kabila. So, tingnan natin ng pinakamatibay sa lahat. Kung may listahan sila, alamin nyo mabuti kung nakalista ako doon. Tanungin nyo mga polis. Kasi ilang beses na ako napapolis eh. Gusto ko ipakulong ng mga putang inang to. Ilang beses na akong nakakulong. Ilang beses na akong tinakot-takot. Doon sa Mindanao, putang na alog yung utak ko. Talagang binilandra ako sa pader eh. Talagang lagabog yung ulo ko. Sibuko yun, Sibuko. Taga Pagadian City. Yung munisipyo doon. Kasi nakipagsapakan ako doon eh. Hindi ko maalam ng mga pulis pa eh. Alamin nyo mabuti lahat-lahat at para malinawan yung mga tao, hindi yung kasi itong mga to kung ano mga ikot, kung ano-anong ikot ang ginagawa para lang mapagtakpan yung tunay na motibo dahil nga sa malaking pera. Siguro kung bilyon na pera, aba putang ina, baka mani yun. Napaka-cheap nyo naman.
bilyon kapalit ko. Putang ina nyo. Sabihin mo, hindi pa nakatuldok yun sa binigay ko sa bansa. Putang ina nyo. Totoo ba yung sinabi ko? Habang buhay na pakikinabangan, pero ginawa niyong basura. Pakyo kayo. Putang ina. Patayin nyo. Patayin nyo yung sinasabi ko. Sino man yan. Okay, sa susunod na ulit, August 31, 2024. This is John Salgado, founder and the creator of the Rock of Jesus Christ. Walang tumibag kahit isa. Susunod na ulit.